Alright, good morning sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin itong si Malutikia at saka si Ping Lacson. Okay? Kaya sabi ko rito na barado kay Ping Lacson. Kasi meron silang kanya-kanyang paliwanag tungkol dito sa 1,322 code names sa confidential funds ni Sarah. Okay? Ako tinatanggap ko na sila Mary Grace Piatos, sila Fernando Tacos, those are code names. Na kailangan gawin itong code names na ito. Code names has to be used for security purposes ng mga informants nila. Tama lang naman po yun. 'Di ba? Na may protection itong mga informants. However, when it comes to liquidation, 'di ba? Hindi pa nga natin napapanood yung sinasabi yung paliwanag ni Ping Lacson, sinasabi ko na nga noon, I have read the circular, yung joint circular 2015-01 na yan, na ang sinasabi doon, dapat po, ito po ay subject sa, sa full audit. At pag sinabi nating full audit, ibig sabihin, yung mga detalye nito, ng pinaggastusan ng pera, pati yung mga confidential informants na yan, yung mga CI nilang yan, ay dapat verifiable. Pwede mong malaman kung sino ang mga ito. Ito ba ay nag-i-exist? Ito bang taong ito ay residente ba ng ganitong lugar? Oh. Pero hindi naman po ito tama na i-divulge in public. Bakit po dinivulge ng Kongreso ang mga pangalan ng mga code names? At nag-offer pa nga sila ng 1 million for Mary Grace Piatos because they knew na ito po ay dapat pong sagutin po ng OVP na, hey, code names yung mga yan at wala kayong makikitang pangalan. Hindi ho nila sinasabi yon until lumabas na yung certification ng NSA na walang ganyang mga pangalan. At 1,322 po sa mga yan na sinubmit nila, ewan kung ilang libo yun, wala hong record sa NSA. Pero yung iba ay may records. Okay? So pwede namang tunay na pangalan, pwede naman na code names. Ang problema itong code names ay hindi po ma-verify. Kaya nga sabi ni Katunying doon, 'di ba? Sabi ni Katunying ay ba't pa kayo magsasubmit ng acknowledgement receipt kung hindi rin naman para mabi-verify yan? Ano tayo naglolokohan? 'Di ba? Because he knew dapat nga gaya ng babanggitin dito ni Ping Lacson, meron kang logbook, meron kang sabi natin blue book na etong si Mary Grace Piatos, ang tumanggap nito ay si Sara Di Mayakyak. Oh, 'di ba? But that is for you and for COA's eyes only. So kung yung nakakaalam noon ay yung tao po sa field, 'di ba? Bakit hindi nyo iharap yung tao sa field na nag-handle doon? Oh, na ito po yung tao na yan, ito po yung identity. Kaya lang po, and since this involves security matters, then executive session tayo po sana. Bakit walang ganong hiling ang OVP ever since? So, kahit na ino-offera na nga sila ng Kongreso wala silang ino-offer na ganon. Kung meron talaga silang verifiable information nung mga nasa acknowledgement receipt. 'Di ba? And besides, ang nilabag po rito ng Office of the Vice President nila Sara, ang dapat po bibigyan nila ng kopya rin ang Office of the President, bukod po sa COA, ang Kongreso, ang Senate President, at ang House Speaker. Bibigyan nila ng kopya. Ang tanong, binigyan ba nila ng kopya? Hindi po. Katunayan, nag-juices tecum pa ang Kongreso sa COA. No? At yun ang hinaharang ni Zulaika naman na huwag mabigyan ng kopya ang Senado. Yun ang hinaharang, correct ko lang yung sarili ko. Iba yung hinaharang ni Zulaika, yung AOM, yung Audit Observation Memo. Ang kay Sara naman na hinaharang nila, ako na question ni Sara ay hindi raw nila malaman din papaano daw nabigyan ng kopya ang Kongreso. 'Di ba? Ng kopya ng mga acknowledgement receipts.
Paano daw na parang ang dating pa nga is manipulated or peke yung nanggaling sa COA na ipinakita ng Kongreso natin. O sa yan ang committee dun sa hearing. Ngayon, ito yung paliwanag naman ni Maloti Kia rito. Tingnan nyo ha. Ay talagang ginagamit sa confidential ng intelligence fund. Ang Tama. pagpirma na X, check o markings, ika nga, ay ginagamit kasi confidential and intelligence fund. Ang Tama. nakakaalam lamang po kay Mary Grace Piatos ay yung agent na nag-handle niyang kasong yan. So, Correct. nakakatawa naman po at ang Kongreso ay humingi pa ng certificate sa Philippine Statistical Authority kung may taong ang pangalan ay Mary Grace Piatos. Babalik ko tayo dun sa dati, no? Confidential nga eh. Paano malalaman ng PSA? Oh? At ang nagbibigay ng basbas sa paggamit ng confidential and intelligence fund, nanggagaling po yan sa baba, sa ahensya, ay ang National Intelligence Board. Okay, ang tanong, ito. Ang tama po naman ang paliwanag ni Maloti Kia. Sino ang nagbibigay po? Yung National Intelligence Board. Question, sabi ni Maureen, ang tanong, bakit kailangan ng mga secret agents ang OVP at DepEd? Diba? Hindi ata nila alam yung sagot dyan, ba't nila kinailangan? Pero, kung inyong napapansin, mga kapatid, sa paliwanag po nito ni yung matanda, yung inatake, pangalan nito, Acosta, ni Gina Acosta. Nilaglag niya si Sarah. Na nung inutusan siya nito, na nung pagka-withdraw ng pera, ibigay dito kay Kernel, pangalan nun, di ba? Sa kanilang security officer. At etong si security officer, ang nagbibigay sa kanya ng report, yung accomplishment report. Di ba? Para na siyang pinagbabasihan niya na ng kanyang ginagawa. Kay Colonel Nolasco. Thank you po, kapatid Trexie. Yan. Bakit ibibigay sa kanila? Kung doon po dapat pala manggagaling sa yung binanggit nito ni Maloti Kia, 'di ba? Ito. Nanggagaling po yan sa baba, sa ahensya ay ang National Intelligence Board. Okay. Kung nanggagaling po pala sa NIB, dapat sana ang NIB magbibigay sa kanila ng tawag dito, magbibigay sa kanila ng papel na ito yung gagawin nating project, merong ni-report dito, meron kayong ni-report dito na may ganitong gawain do sa ganitong lugar na pupuntahan ng mga estudyante, 'di ba? At kailangan nating masiguro ito yung discarding gagawin natin diyan. Ito yung pondo na kailangan nating ibaba para masiguro natin na may taong magbabantay doon, may kakalap ng magbe-verify ng impormasyon kung totoo ba talaga yung report ninyo. Nang sa ganon, mai-address yan, mapababaan ng mga sundalo o ng mga pulis. Ganon yung sistema. 'Di ba? Ngayon, eto pong kay Gina Acosta, saka siya ngayon magre-release ng pondo. Kanino niya i-release ito? 'Di ba? So kung sino yung nag-request sa kanila. Ngayon, kung yung nasa field na sinasabi nila Sara, sinasabi ni Malu, na ito yung nakakaalam lamang yung nag-handle ng case na to o yung nakaharap nung tao na yon, nung kanilang intel, no, o ng tawag dito, tiktik nila, binigyan ng pera, nakatanggap, nagpapirma. Di syempre yung nasa field na to, hindi lang niya ito papipirmahin sa acknowledgement receipt na initial ang nakalagay o code names. Bagkus, meron pa siya dapat na logbook, sino ka, hudas ka. 'Di ba? Anong tunay mong pangalan? Sino ka? Anong apelyido mo? Hudas ka. Dapat may ganon. Yun nga po yung wala sa kanila. At saka walang ni-report na pinadala sa ibang mga dapat pagbigyan. Senate President, House Speaker, yung mga merong tawag dito, oversight functions, yun ang nire-require na bigyan pa nila ng kopya, wala.
ng National Security Council. Sino po ang chairman ng National Security Council? Ang presidente. Ang Kasalanan ni alias po BBM. ay talagang ginagamit sa confidential. So, pinalilitaw kasalanan pa ng presidente. 'Di ba? So, kulang yung paliwanag niya rito. Hindi niya sinasabi ano yung dapat na gawin doon sa acknowledgement receipt. Ito ngayon po si paring Ping Lacson. Kung paano nililiquidate yung halimbawa sa law enforcement, nagaling ako sa PNP, okay, sa armed forces, yung isa pang intelligence agencies natin. Pagkapag gagastusin mo yung intelligence fund, ang pinaka-liquidating instrument yan, sa abot na aking nalalaman, magsasabit ka ng intelligence project na kung saan nakadetalye doon yung pagkakagastusan. Dangan nga lang, sealed envelope yan eh. Dahil nga baka kasi yung confidentiality noong yung nature ng pag-disburse mo ng pondo, ang ginagamit niya dyan, puro mga code o kaya aliases. Kaya si Mary Grace Piatos. Pero alias si meron Mary Grace ding Piatos. paper trail yun pagka inaudit na kung saan, sino ba itong alias Joe? Alias Pedro? Sino yan? Meron ding nakapalob na ganyan. At kung hindi approved, yung intelligence project na sinabit ng isang intelligence unit o intelligence agency, hindi valid, hindi pwedeng mag-release ng intelligence fund. Tapos, pag natin... Now, para masabi kasi na valid yung ginawa nila, may guidelines kasi yan. Dapat doon kailangan compliant doon sa guidelines kung ano, paano, saan gagamitin ang pondo. Yun ang sinasabi ni Ping Lacson. Agency, hindi valid, hindi pwedeng mag-release ng intelligence fund. Pag invalid, walang pondo. Pag na-declassify na yan, halimbawa, accomplished na yung mission, nagkaroon na ng successful operation, o kaya for some reason, negative yung operation, ano na yan? Subject to audit na yan. Pwedeng special audit, pwedeng kung may nasilip yung COA, pwedeng yung tinatawag nilang fraud audit, dahil meron na sila nakitang fraudulent na mga releases. At saka yun yung nakita nila, kaya naglabas sila ng Audit Observation Memo or AOM na tinangkang harangin ng OVP. Yung regular. Kaya nga gusto nila, doon lang sila nakikipag-usap sa COA. Diba? For remedies. Ano kayong remedies yun? Audit. Maraming may mga prosesong sinusunod. Ngayon, sino ba talaga yung may mandate para mag-audit? Maliwanag, yung Commission on Audit. Pero sabi nyo nga kanina, Ali, saka Patpi, di ba, merong oversight function ang Kongreso, both houses. At katunayan, meron ngang meron ngang circular o merong umiiral na. Okay, yung pinagbibigyan nga pala ng security chief nila, sila Chika. Yun yung lalaki na naka-uniform nung time na yun, nung kay Gina Acosta, na hindi man lamang natanong, naka-uniform pa yun hindi man lamang natanong, at nung mag-aalas 6 na, wala na, umalis na. At pinayagan naman nila, sayang nga Yun. I stand corrected, it's La Chica, not Nolasco. Batas na kung saan, quarterly, dapat nagre-report lahat ng agencies na gumagamit ng pondo sa both houses of Congress kasi in the exercise of their oversight functions o mandate nila, kailangan makita nila paano, ano nangyari doon sa ipinasa nila na national budget o GAA. Okay. Isa pa yan, tungkol dyan po sa di ba? Yan rin ho yung statement ni Ping Lacson na pinutol ng mga DDS. Hindi na nila isinama yung paliwanag niya na yan ay subject ng full audit. Na kailangan, meron kang kopya pa na malalaman mo, ma-identify sino tong may-ari ng alias na to. Diba? So, mas kapani-paniwala po talaga para sa akin, ito hong si Ping Lacson kasi nakaranas si Ping Lacson kung paano yan ino-audit at alam niya. Hindi katulad nitong isang enabler na mga Duterte, si Maloti Kia. Diba? Kaya hindi ko nakapagtataka na buong gobyerno bagsak doon sa kanilang survey sa Publicus Asia, itong year-ender. To paint a picture na ang ating gobyerno ay walang ginawa para sa sambayan ng Pilipino. Na nabigo
ang mga Pilipino na nagbigay ng nasa line of 60 na percentage sa ating Pangulo nung nakarang taon. At ngayon, yung narrative nila na hirap ang taong bayan, ang inang buhay to. Hirap, nakakapagpariband, nakakapamasyal, 'di ba? Nakakapanood ng sine, my God. So ngayon, going back dito sa sa confidential funds, 'di ba? Hindi po totoo na ang confidential funds, yung sinasabi ni Sara, na meron daw batas, 'di ba, na nagsasabi na na dapat hindi yan pinag-uusapan in public. Kaya naman pinag-uusapan na ito in public dahil nga po ito ay tugon doon sa kanilang ginawa na yung pera ng confidential funds. Hindi naman po lahat ng kabuuan ng pera eh. Ang pinag-uusapan dito eh. Bagkus yung portion ng confidential funds na ang tanong nga ni Beatrix Luistro dati, yun bang pera laan sa confidential matters kapag ginamit mo na sa mga bagay na hindi related sa confidential matters, confidential funds pa ba ang tawag dito? Oh. Di ang sagot, hindi na. Kasi hindi ginamit dun eh. At sino po bang may kasalanan dyan? Si Sara Duterte. Tinanong kasi siya dati ni Riza Bebe. Di ba? Tanong sa kanya ni Riza Bebe sa Senado noon, that was 2023 budget briefing nila para sa sa pondo ng 2024. Tinanong siya ngayon, saan niyo ginamit yung pera? Yung 125 million na naubos ng 11 days. Which is ang paliwanag pa nga pala ng ibang mga TikToker nila ngayon diyan. Kaya 11 days lang yan nagastos ni OVP tsaka si Cielo Magno. Kasi daw po kailangan maubos ang pondo bago matapos ang taon. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo dati pa, I have no issues about how many days that the 125 millions were spent. I have no issues about that. And I understand that. Pero ang issue ko po dito, yun bang pinagamitan nyo noon na ngayon nga sinabi na ng COA na balik ninyo. 'Di ba? Meron silang notice of disallowance at 72 million yata 'yon. Oh, ang sabi nga bayaran niyo na lang. 'Di ba? Pinababalik kay Sara yung pera kasi hindi umakma doon sa dapat pagkagastusan. And apparently, sinabi ng Korte Suprema, wala kayong kapangyarihan magpataw ng parusa na magpabalik. So ang gagawin po rito, the best remedy for COA is to file a case, yung graft and corruption, at kung o kaya naman kung nakikita nila na ninenok ni Sara yung pera, then it's going to be plunder. 'Di ba? More than 50 million eh. Kung kailangang mapatunayan nyo na binulsa niya. Oh, sa pamamagitan ng mga ano naman pinaggagawa nila. Dalawang kaso pwedeng bagsakan ni Sara diyan eh. Yung sa anti-graft and practices at saka etong plunder. So kung makalusot siya sa plunder na kung hindi mapapatunayan na ninakaw niya yung pera, binulsa niya more than 50 million, then doon po siya sa graft naman po makakasuhan. 'Di ba? Wala rin siyang lusot. Ay nako. Grabe tong mga alagad ng mga Duterte, 'di ba? Ano ba nga asahan diyan kay Malutikla? Sa mga survey niya Duterte yan. Yun na nga 'di ba? Alam niyo sinisira lang nila yung integrity ng ng Publicus Asia. Ganda-ganda ng integrity ng Publicus Asia dati eh. Kaya lang talagang ganon. Money matters, 'di ba? Kailangan din nilang kumita.